Madre, Minsan here. So today tuturuan ko kayo kung paano magpalit ng sprocket na RZ Pro Arm na ganitong klaseng swing arm. At papalit tayo ng RK na sprocket. Ito kasi dito RK, and then kung nakita mo ito mamaya, durog na durog talaga yung sprocket ko after ko matapos yung Philippine Quest na 8,000 kilometers. So, pakita ko sa inyo kung paano siya palitan, kung ano yung mga tools na kailangan yung gamitin para mapalitan niya. Kung tatanong nyo kung mahirap ba siya magpalit, hindi naman. Basta may proper tools kayo, walang kahirap-hirap to. So, ang una nyo kailangan, syempre, ay yung pliers. Kailangan mo ng pliers para matanggal itong clip na nakaikot dito sa nut ng Pro Arm mo. And then second, syempre kailangan mong tanggalin yung sprocket, yung kadena mo pala. Pero kung kaya mo namang hindi tanggalin, it's up to you. Pero ang pinaka-the best niyan, tanggalin mo yung kadena para hindi ka mahirapan dun sa sprocket mo. So pliers lang din yung pagtatanggal mo. Okay na, tanggalin yung kadena. So, tanggalan naman natin itong nut para mahugot natin itong sprocket. So, para magawa natin yon, gamit tayo ng impact driver. Tapos, 41mm na socket. So, ito yung madalas na pinatatanggal sa panggilid ng mga scooter. So, ito pwede na to kasi may 41 to. Tanggal na. Matanggal mo yung nut, igutin mo na to. Siyang spacer. Tapos, ito na yung sprocket mismo. Ayan. Kung mapapansin mo, durog-durog yung aking mga ngipin. Pag tinignan mo siya ng maaga nito, tabi-tabingi siya. So yan. Ito yung katas ng Philippine Quest. Ayan, makikita mo to. Tapos tatabingi na. Pag ano na yung slant niya. Diba? So, tanggalin natin. Kailangan mo muna tanggalin itong 4 na tornilyo para mahugot mo to. At matanggal mo pala yung ibang lock din. So, sa case ko, ang sukat ito ay 14mm. So, gamit ka lang ng socket na 14mm para matanggal mo yung 4 na yan. Tanggal na. So ngayon ang susunod naman ay itong circlip para matanggal natin itong stopper ng ating sprocket. So meron tayong ginagamit na pliers dyan na pang circlip. Ayan, gamit ganito. So ito na yung circlip. Ito na yung sprocket punch natin. Tapos tatanggalin mo ngayon ito. So minsan madali lang tanggalin ito eh. Kasi since bago na yung build nito ang aking bilog. Medyo sumikip siya. Ayan. Tanggal na. Pag natanggal mo yan, huhugot mo na ito, sprocket mo. Okay. Bali ang sukat itong sprocket ko na to ay 48 teeth. Ayan. 48 teeth. So magpapalit ngayon tayo ng 44 teeth na RK. Share ko na lang din sa inyo kapag nakaganda ko yung swing arm. Yung inyong mga rubber damper, sana makahanap kayo ng katulad ng sa akin. Hindi ko kasi alam ang tawag dito, pero ang sabi dun sa auto supply ay pang big bike daw tong klase na rubber damper. Yan.
Tapos yung gamit ito ay industrial plastic. Katulad ng sa rubber damper ng BMX, yun, madali kasi siyang masira. So para dun sa mga nagtatanong, yung 44 teeth, pang Sniper 135 to MX or Classic, pareho lang. Yung flange kasi natin ay apat lang yung stud. Apat lang yung stud, di ba? Hindi butas. Unlike sa Sniper 155 or 150, parang 5 yata o 6. So yun, ito apat lang. Tapos, babalik ulit natin yung stopper. Pag nakabit na yung stopper, oras na, yun na yung time na kakabit na yung circlip. Share ko na lang din pala sa inyo yung circlip ko. Yung circlip ko kasi, pinabawasan ko itong dalawa. Ayan, pinabawasan ko siya. Pag bumili ka kasi kayo ng ganito, wala yung tabas. Kaya ako siya pinatabasan kasi yung ulo o yung nut ng tornilyo ay tumatama dito. So napakahirap i-angulo para maipasok mo to ng nakalapat talaga doon sa kanal ng half flange mo. Kaya ang ginawa ko, nagpa-tabas ako dito ng konti dito sa circlip. Mamaya papakita ko sa inyo kung bakit. Nakabit na yung circlip natin. So make sure yung stopper mo nakasakto dito sa mga butas. Kasi kung hindi mo mailalagay o may sasagad ng sagad yung iyong mga tornilyo. So ito yung sinasabi ko sa kanina, yung pinatabasan ko dun sa circlip. Kapag wala kasi yung tabas, tatama itong kanto ng tornilyo mo. Kahit i-angulo mo yan, tatama yan. Napakahirap isuksok. So balik na natin. So galimutan to. Tapos yung lock na. So ngayon sumobra na yung kadena natin. Kailangan natin magbawas na yan. Gamit na ng chain breaker. Yung ganito gamitin mo, wag yung isa na parang pipitsugin. Ito bilhin mo, mas matibay ito kaysa doon. Ganito mag-adjust ka naman ng kadena, luwagan mo muna itong lock ng adjuster mo. Pag yung sukat niyan ay 15mm. So ito, nakuha ko na yung tamang haba ng kadena. So mababawasan siya ng 1 to 2 links. Yung 1, 2, 3 links pala. Ayan. So puputunin ko na ngayon dito. Pagka ganito, pwede mong gamitan ng wrench 12mm o kaya gamitan mo na lang barrel na 12mm para mabilis. Ayan na,